Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagdating niya sa kanyang sariling lupain, nagturo siya sa kanilang sinagoga. Labis silang nanggilalas na sinabi, saan kumuha ang lalaking ito ng karunungan? At gayon din ang mga ganitong himala. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba ang kaniyang ina ay si Maria? Hindi ba ang kaniyang mga kapatid na lalaki ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba ang kaniyang mga kapatid na babae ay kasama natin? Kung gayon, saan kumuha ang lalaki ito ng ganitong mga bagay? At kinatisuran nila siya. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay walang karangalan sa kanyang sariling bayan at sambayanan. Hindi siya gumawa roon ng maraming himala dahil sa hindi nila pagsampalatayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang napakinggan natin ngayon ay paglalarawan ng isang malungkot na katotohanan. Ang pagtanggi sa isang propeta sa kanyang sariling bayan. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nakaranas nito mismo sa kanyang sariling bayan sa Nazaret. Hindi siya tinanggap bilang Mesiyas, ang inaasahang tagapagligtas. Sa halip, pinagdudahan siya, kinutya, tinanong kung saan niya kinuha ang kanyang mga karunungan at kapangyarihan. Ang kanilang pag-aalinlangan ay nagmula sa kanila, bagamat sila'y kakilala nila. Ang anak ng isang karpintero, ang kanilang pagkilala sa kanyang pamilya at ang kanyang pakikisalamuha sa kanya ay naging hadlang sa kanilang pagtanggap sa kanyang banal na misyon. Ang karanasan ni Jesus sa Nazaret ay may malalim na aral para sa kanyang mga mananampalataya ngayon. Madalas, tayo ay nagiging bulag sa mga himala at pagpapala ng Diyos dahil sa ating kakilalang mga tao sa ating paligid. Maaaring mayroon tayong mga kaibigan, kamag-anak o kapwa mananampalataya na may mga kahanga-hangang kakayahan na nagpapakita ng mga tanda ng presensya ng Diyos. Ngunit dahil sa ating pagiging pamilyar sa kanila, hindi natin nakikita ang banal na gawain sa kanilang buhay. Tulad ng mga taga-Nazaret, maaring tayo ay masyadong abala sa pag-iisip kung saan nga kumuha ang tao ito ng ganitong mga bagay, kaysa sa pagtanggap sa katotohanan ng Diyos na gumagana sa pamamagitan niya. Ang ating mga preconceived notion at ang ating limitadong pananaw ay maaaring maging hadlang sa ating paglago sa pananampalataya. Kailangan nating maging bukas sa posibilidad na ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga himala sa mga taong ating kakilala. Kahit na sila ay tila ordinaryong tao lamang, dapat nating dinangin ang isang puso na handang tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos, anuman ang ating inaasahan. Kawalan ng pananampalataya ng mga taga-Nazaret ay hindi lamang isang pagtanggi kay Jesus, kundi isang pagtanggi sa Diyos mismo. Ang kanilang pag-aalinlangan ay nagmula sa kanilang kakulangan ng pananampalataya sa kapangyarihan at pag-ibig ng ating Diyos. Ito ay isang paalala sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagkilala sa Diyos, kundi ang pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Sa pagkakataong ito, tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong banal na salita na nagbibigay ng liwanag sa aming landas. Pinagdinilayan namin ang kwento ni Jesus sa Nazaret, kung saan siya ay tinanggihan ng kanyang sariling bayan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming pag-aalinlangan, sa aming mga panahong nabulag kami sa iyong himala sa aming paligid. Buksan mo po ang aming mga mata upang makita ang iyong presensya, buhay ng mga taong aming nakakasalamuha araw-araw. Tulungan mo po kaming kilalanin ang iyong mga pagpapala kahit na ito ay nagmumula sa mga taong tila ordinaryo lamang sa aming paningin. Palakasin mo po ang aming pananampalataya upang hindi kami matukso sa pag-aalinlangan at pagdududa. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo pinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.